Magandang araw, Banateros. Nandito na naman. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube, Boss D at your service. Araw na naman, panibagong araw na naman at pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, putok sa buho, mga hindot, palamunin, sinto-sinto, baliw, abnoy, sabog, batak, mga bangag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng kuratong baliling sa gobyerno, mga impakto, maligno, masamang espiritu, masasamang loob, magnanakaw, durobo, mandurukot, manguumit, lahat, mga demonyo, satanas, Judas, Barabas, Estas. Kamusta naman po kayo? At maraming salamat sa inyong panunood. At syempre, lagi natin pinapaalala sa lahat ng mga nanonood ngayon, konting lambing naman. Baka naman pwede mag-like, mag-share, mag-subscribe ka na rin dito sa channel na ito. At kung ikaw naman ay nais mo ng maiikling version ng ating vlog, nandiyan dyan po sa Boss Dada 2.0 sa YouTube. Hanapin nyo ng Boss Dada 2.0. Makikita nyo na yan. At nandiyan dyan yung ating mga videos. I-like po ninyo, i-share po ninyo sa lahat ng mga kaaway ninyo para baka sakaling mapanood nila yan, uminit ang ulo nila, atakin sila sa puso, pumutok ang mga ugat nila, mamatay sila bukas, di nabawasan ng mga bagong mga tanga sa mundong ibabaw. O hindi ba? Meron din tayong Facebook page, ang Boss Dada TV Facebook page. Panoorin po ninyo. At i-like, i-follow, i-share ninyo lahat ng mga videos, mga reels, mga status natin dyan, mga images na pinopost natin dyan. Matindi mga bossing. Napakalupit ng mga nangyayari ngayon, no? Hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, matindi ang mga banateros. At sa tuwing nagla-like at nag-share kayo, meron kayong mga dilawan tae, mga loyalistang engot, mga kumakain ng ebak ni BBM. Ayan, meron kayong mapipikon every time na may kayo'y nagsishare, nagla-like ng aming mga post. At syempre mag-follow din kayo sa Vox Populi, sa Banateros Facebook page, sa Vox Populi YouTube and Facebook page. At sa lahat ng mga YouTube channels, Facebook pages ng SMNI DZR 1026, okay? Alam nyo naman, nakita nyo naman, hindi ba? Ganito ang mga banateros. Kaming mga banateros, sabi ko nga sa inyo, hindi kami matatakot sa mga pautot. Hindi kami matatakot sa mga death threat. Hindi kami matatakot sa mga demanda. Diyos mio. Na araw-araw nga natin yung mga kabobohan ni Bongbong Marcos, matatakot pa tayo dito sa mga kupal na mga aso na ito ni Bongbong Marcos, lalong-lalo na ito si Tililing. Nakakahiya, no? Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Sabi ko nga sa inyo, yung mga vlogger sa kabila, kapag inaway niyo yan, magsusumbong. Magtutumbong yan sa NBI, magtutumbong yan sa PNP. Pero kami, araw-araw din naman kaming inaasar, araw-araw din naman kaming kinokontent, araw-araw din naman kaming binabalahura sa mga vlog nila, pero na naman kaming paki. Dire-diretso pa rin naman kami sa paglalahad ng mga totoong nangyayari dito sa bayang Pilipinas, mga pagnanakaw ng mga mahilig sa maletang mga buwaka ng ina. Diba? Natatakot ba tayo? Hindi. Bakit sa tingin ninyo kung maliligo kami ng mga demanda, okay lang yan, ganun talaga buhay. Sabi nga nila, kapag ikay dinimanda na, ibig sabihin, yung hagupit mo na malupit, nararamdaman na nila. Eto mga ulol na mga vlogger sa kabila, papansin. Tangina, araw-araw bumabatikos, wala naman nakikinig sa kanila, sila-sila lang. Tapos kapag pinatulan mo, iiyak, susumbong sa pulis. Walang mga tibay na maaasahan, mga supot, magpatuli muna kayo. Yung mga makakapal na mga balat ng mga burat ninyo, ipatuli ninyo, hindi nyo kami kayang takutin. Wala yan. Diyos mio, ano ba kinakaso sa'yo? Ano ba kinakaso sa Banateros? Iba klase talaga Banateros, ha? Isa na lang ang walang kaso sa amin, si Jiggy Barra na lang. Si Banatbay, ako si Banatbay, lahat ng mga ikinaso sa kanya na-dismiss na. Pero bago sa mga demanda, si Master Judea, si Paring RJ, tsaka si Coach Oli, ako matagal na ako nadidemanda matagal na, pinapatawag na ako dyan sa Kongreso Nagpunta pa nga tayo dyan Pinatawag na rin tayo ng NBI.
O ngayon naman, meron tayong kaso ni kay General Torre, ang general na maitim ang budhe. Ang general na Satanas. May kaso din tayo dyan. Pero tumitigil ba tayo? Nagpapareglo ba tayo? Ang banateros hindi nyo kayang areglohin. Parang si VP Sara, sabi nga nito Pachango VP Sara, 1,000,000% hindi nyo kayang areglohin. Ganun din ang banateros, kahit paliguan nyo ng kaso, walang sinabi yan. Dire-diretso pa rin tayo. Dahil itong ginagawa natin, hindi naman to pansarili lang eh. Itong ginagawa natin para sa ating lahat, para sa bayang Pilipinas. Lahat ng mga kurakot, lahat ng mga satanas, lahat ng mga demonyo sa Pilipinas, i-expose natin. Huwag na tayo magpakatagal-tagal. Yan na natin. I-play na natin agad itong balitang itong nakalap natin sa social media. Diyos ko po. Ito nga. Paunang salvo. Itong pambansang aso ng Pilipinas, hindi lang pala ito sundalong kanin. Ito pala ay sundalong iyakin. Bakit natin masabi? Alam mo, Trillanes, sana nanonood ka. Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ikaw, pwede kang mag-akusa, dapat tumatanggap ka rin ng mga akusasyon. Kasi napakarami mong akusa tungkol sa mga kapwa mo. Napakarami mong akusa kung kani-kanino. Ikaw ang pinakamagaling mag-akusa. Ang ingay-ingay mo, ang yabang-yabang mo, ang tapang-tapang mo. Pero kapag ka binatikos ka, iiyak ka, magsusumbong ka sa nanay mo. Saan mo nakuha yung ganyang ugali mo? Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Na maging bakla? Sobra naman napakaiyakin mo. Mantakin mo, ang dami mo nang sinisiraan. Lahat na lang siniraan mo. Tapos kapag ka ikaw binatikos ka, hindi pwede. Ano ka, Diyos? Ikaw lang pwede manira. Ikaw lang pwede mag-akusa. Ikaw lang ang pwedeng bumatikos. Pero pag ikaw ang binatikos, iyaking ka. Anak ng tinapay, Trillanes. Sana naman medyo panindigan mo yung pagiging sundalo mo. Hindi pwedeng walang sundalong ganyan. Kaya naman pala maaga kang tumigil sa pagsusundalo. Walang sundalong bakla eh. Di ba? Mantakin mo ha. Mantakin mo. Ang banateros, hindi na lang naman kami basta vlogger lang. Kami ay nasa SMNI na. Kami ay mga news anchor na. At kami ay binigyan ng opportunity at ginrab namin yung opportunity na yan. Siguro may nakita sila sa amin kaya nila kami pinagkakatiwalaan. So, pinigyan nila kami ng laya na ma-interview ang mga personalidad na gusto naming ma-interview. Kung ikaw gusto mo magpa-interview, naiinggit ka, kumonta ka lang sa amin, interviewin ka namin. Yun lang pa, naiinggit ka ba? Kung yun lang ang gusto mo, sabihin mo lang kami. Banateros, interviewin nyo rin naman ako, tanungin nyo rin ako ng mga critical na mga tanong, sasagot din ako. Sabihan mo lang kami, hindi yung ganyan, iyaking ka masyado. Aakusahan mo si ganito, aakusahan mo si ganyan, aakusahan mo si ganun. Tapos pag ikaw na yung sinagot, pag ikaw na yung in-expose, ang dami-dami mong expose, umiiyak ka. Ba't ganun? Tapos pagka dinimanda ka, sasabihin mo, pinapatahimik lang tayo niyan. Sinisige lang malayang pagpapahayag. Tapos yung mga mamamahayag, kaming na mga news anchor, mga program host ng isang programa sa telebisyon at sa social media. Nag-interview lang kami ng mga nag-aakusa sa iyo. Hindi naman kami ang nag-aakusa sa iyo. Yung mga sundalo nag-aakusa sa iyo. Pero ang dinimanda mo, banateros, ganyan ka kabakla. Bakit hindi mo na lang patunayan na hindi ka kurakot? Di ba? Kung may akusasyon sa iyo, may nag-akusa ba sa iyo? Wala naman. May akusasyon sa iyo. Katulad din ng ginagawa ng mga vlogger kay Inday Sara. May akusasyon sa kanila. Kino-content nila si Inday Sara. Sinisigaw nila lahat ng mga ibinibintang kay Inday Sara. Nagdidimanda ba si Inday? Hindi naman nagdidimanda si Inday sa mga ordinaryong tao. Tsaka isa pa, naunang in-interview ni Jessica Soho. Yang 18 Marines. At yung mga 18 Marines na yan, sinabi din nila sa kanilang interview na nagbigay sila ng pera sa iyo. Na nag-deliver sila ng pera sa iyo. Bakit hindi mo idemanda si Jessica Soho? Takot ka ba? Takot ka ba? Akala mo kaya mo kami? Akala mo naman natatakot kami sa'yo? Akala mo naman natatakot kami sa sandamukal na mga kaso mo? Wala ka namang kasong ipinanalo. Lahat ng mga kasong isinampa mo, lahat naman puro dismissed. Pinagtatawanan ka na dyan sa korte. Pinagtatawanan ka na dyan sa DOJ. Pinagtatawanan ka na rin sa mga regional trial courts ng kahit anong mga syudad. Paano ba naman, anak ng tinapay? Saan ka naman makakita ng isang public figure na napaka-nana? Kumbaga sa basketball, tinitigan mo lang, foul na. Dapat kung marunong kang bumatikos, marunong kang bumanat, marunong kang mag-akusa, dapat kapag ginagawa yan sa'yo, hindi ka masyadong sensitive.
Oo, kasi gawaing bakla yan. Mas masahol pa nga sa bakla yan eh. Tapos ang sabi niya, lahat ididimanda ko. Lahat ng mga bumatikos ididimanda ko. Ano yan? Nananakot ka ng demanda? At tinapay itong tao na to. Sabi ko nga sa'yo tinanong ko nga yung mga banateros, nung lumabas yung balita na yan, nag-messagean nga kami kagad mga banateros, welcome to the club. Oh, sabi ng mga banateros, tawa sila ng tawa. Imaginein mo, Trillanes ka na. Oo, bumaba ka sa level namin. Akala ko ba wala kaming kwenta? Akala ko ba wala kaming boses? Akala ko ba wala kaming mga totoong sinasabi? Ba't nasasaktan ka? O, kung ano ka talaga, matino ka talagang tao, hindi ba? Kung patunayan mo na wala kang kasalanan. Oh, pero wag ka mag-alala kasi kasama ka doon sa mga kinasuhan sa ombudsman. Ewan ko lang yung ombudsman kung kikilo sila. Oh, tingnan natin kung ano mangyayari diyan. Alam naman natin wala pero suicidal na rin kasi ito si Trillanes. Bakit? Siyempre, alam niya naman sa 2028 si Inday Sara na presidente, ano mangyayari sa buhay niya? Di para siyang daga. Para siyang daga na uusigin siya sa lahat ng mga kasamaan na ginawa niya sa bayang Pilipinas. Sabi nga ni Inday Sara, kung ako titirahin mo ako ng personal, okay lang sa akin kasi personal yan. Hindi naman ako importante. Hindi naman importante yung feelings ko sa bayang Pilipinas. Kaya masaktan yung damdamin ko, kaya magkaroon ako ng sleepless nights, kaya magkaroon ako ng anxiety. Hindi, it doesn't matter, it doesn't count. Wala iyang kwenta sa bayang Pilipinas. Ang importante, yung mga ginawa ninyo sa bayang Pilipinas. Hindi sa akin. Yung ginawa ninyong pang-abuso sa akin, yung ginawa ninyong pambababoy sa akin, wala yan. Hindi ako tinatablan yan. Pero lahat ng mga ginawa ninyo sa bayang Pilipinas, pagtatraidor nyo sa lahing Pilipinas, pagbaboy nyo sa due process, pagbaboy nyo sa mga itinalagang batas, sa mga ginawa ninyong kahayupan sa bayang Pilipinas, at lalong-lalo na yung mga ginawa ninyong pagnanakaw, tandaan ninyo yan, you will not go unpunished. Lahat ng mga ginawa ninyo pag naging presidente si Inday Sara, i-expect nyo na Trillanes yung buhok mong laging bagong suklay. Sigurado mapapanot ka. Mapapanot ka sa dami ng kaso mo. Maniwala ka. Alam ninyo, itong pagsasampa ng kaso, magastos yan. Magastos sa papel, magastos sa abogado. Wala naman trabaho to. Wala naman posisyon sa gobyerno to. Saan kumukuha ng pera to? Di ka ba magtatanong? Di ba? Di ba? Oh, buti sana kung yung mga abogadong hinahire niya, mga putyo-putyo lang. Kung halimbawa, mga abogadong mala-falsis lang, mga walang kwenta. Mga abogado na parang si Claire Castro lang, na mga walang utak. Mura lang bayad niya, baka 500 lang bayad niyan per court appearance. Pero yung mayat-maya ka nagsasampa ng kaso kung kani-kanino, aba, alam nyo ba, per kaso, magkano yan per ano yan per... bawat kinasuhan mo per count yan. Oo, mahal ang acceptance fee. Ang acceptance fee ng mga abogado ngayon na mga magagaling, mahina na yung 100,000 bawat kaso. Pero mantakin mo si Trillanes, mayat-maya, linggo-linggo nagpa-file ng kaso. Sa dami ng kinasuhan niya, imaginein mo sa dami ng mga kinasuhan niya, gaano nakalaki ang ginastos nitong mamang ito sa pagsasampa pa lang ng kaso. Diyan ka ngayon magtatanong, saan nanggagaling yung ginagastos ng mama na ito sa pagsasampa niya ng kaso? Kasi pag nagsampa ng kaso to, parang namamasyal lang sa Mega Mall Di ba? Saan nanggagaling yung perang, saan nanggaling yung perang ginagamit ito pagsampa ng kaso? Baka naman baka lang hindi natin sinasabing totoo, baka na magtampo ka na naman. Hindi kaya, question nyo ay question. Hindi kaya, pwedeng sagutin, pwedeng hindi, pero malamang mali ito. Hindi kaya kasama yan? Hindi kaya kasama sa mali-maleta na pera na yan, itong mga binabayad sa mga abogado ngayon? Question mark Hindi ako nag-aakusa, hindi nagtatanong po ako, hindi kaya? Kasi di ba, wala man trabaho to, walang posisyon sa gobyerno, di naman nanalo to sa kung sakali man manalo ito sa sa posisyon. Halimbawa, may sweldo to, 200,000, 250. Halimbawa, kung nasa posisyon to, hindi pa din yun enough sa dami ng sa dami ng mga kaso na sinasampa niya. Saan kumukuha to? Saan kumukuha to ng pinambabayad sa mga abogado niya? Saan kumukuha to ng... saan kumukuha ito ng pondo para sa mga propaganda niya? Yan ang malaking question mark. So ngayon, mapapaisip ka, merong akusasyon yung 18 Marines na nakatanggap daw to ng mali-malitang pera. Di umano Di natin sinasabi nakatanggap siya ng pera, pero sabi nakatanggap daw ito. Hindi kaya, kung totoo yun kung totoo, baka naman, baka doon nang gagaling, baka lang pero malamang hindi, mabait ito panoorin natin, saan din kumukuha to ng pambayad sa mga bodyguard niyan, dahil bodyguard nito.
Oo, tas ano bodyguard nito? Wala naman na 'tong posisyon sa gobyerno, baka mga pulis pa bodyguard niyan, ha? Sino nagbibigay ng pondo diyan? 'Di ba ilang taon lang naman 'to naging senador, parang 2 term lang naman ito. Kung kukumpyutin mo naman yung ano, kung hindi siya magnanakaw, kukumpyutin mo yung magkano yung sinweldo niya mula umpisang naging senador siya hanggang sa matapos siyang maging senador. Hindi naman cabinet secretary to, walang tinatanggap na sweldo sa gobyerno ito. Saan kumikita to? Yun ang malaking question mark. O pakinggan natin tong balitang ito ni Trillanes. Total naman mahilig siyang magpa-media. At pinick up ito ng lahat ng media, ha. Katulad niyan. Media. Ikaw media, in-interview mo si Trillanes. Pwede ka bang idemanda ng mga Duterte sa pag-interview mo kay Trillanes? Bilang isang media practitioner, pwede ka bang idemanda dahil in-interview mo yung isang personalidad na sabihin na natin may kaso? Sabi ko nga sa inyo, remember before, si General Bantag, nagpa-interview yan sa Banateros. Nagpa-interview sa Banateros yan. Via Zoom. Nung in-interview ng Banateros via Zoom, galit na galit si Boying Rimulya at sinabi niya na kakasuhan daw niya ang mga Banateros ng obstruction of justice. Anong justice ang inobstruct namin? Alam daw namin kung nasaan si Bantag pero hindi daw namin itinuturo. Abay, gago pala kayo eh. Kayo yung may bilyong-bilyong confidential funds intelligence funds, tapos hindi nyo mahanap si Bantag, sa amin nyo hanapin. So ngayon, sasampahan daw niya kami ng kaso ng obstruction of justice dahil sa pag-interview namin, ha? Dati, yung mga Abu Sayyaf, ini-interview. Yung mga leader ng NPA, ini-interview ng media. Hindi naman sila nakasuhan. Bakit? Kasi, dapat lang naman na yung itong side na to, dapat lang naman mapakinggan. Itong side na to, dapat mapakinggan. At trabaho yun ng isang media practitioner na ang bawat side ay mailabas. Sabi ko nga sa'yo, pwede naman namin ilabas yung side mo, Trillanes. Tumawag ka lang sa amin. Oy, Banateros. Na-interview nyo yung na-interview nyo yung mga 18 Marines. Meron din kasi ako sanang gustong sagutin doon sa mga interview, sa mga sagot nila sa mga tanong ninyo. Baka naman pwede i-guest din ninyo ako sa programa ninyo. Wala namang problema. Nagpapa-interview ka sa lahat Di magpa-interview ka rin sa amin kung naiinggit ka. Di ba? Hindi naman kami siguro pwedeng kasuhan ni Attorney Baligod kung in-interview ka namin at sinagot mo lahat ng mga akusasyon ng 18 Marines sa'yo. And so on and so forth. Di ba? Bilang isang media, bilang isang interviewer, magtatanong ka lang, nakatanggap pa si Trillanes? Anong libelous dun? Sasagutin lang naman ng mga tinanong, oo o hindi. Sinagot nila, nakatanggap ka daw ba't dinadamay mo Banateros? Kung may akusasyon sa yung mga 18 Marines, okay lang naman na sila yung sampahan mo ng kaso. Sila yung may akusasyon sa iyo. May akusasyon ba kami sa iyo? Wala naman kami akusasyon sa iyo. Nag-interview lang naman kami. At hindi lang kami ang nag-interview. May nag-interview din kay Baligod. Sino pa mga nag-interview kay Baligod? Yung One News. TV5, in-interview na rin siya. Bilyonaryo, in-interview na din siya. Si Defensor, ang dami na rin nag-interview sa kanya ng mga mainstream media. Bakit SMNI lang pinag-iinitan mo? Akala mo ba mapapatahimik mo ang SMNI? Akala mo ba mapapatahimik mo ang mga Banateros sa mga pagdidemanda mo? Ulul. Nek-nek mo. Putangin na, hindi ka nakakatakot, Trillanes. Tandaan mo yan. Mas takot pa kami sa talsik ng laway mo kaysa sa tapang mo. Wala kang katapang-tapang. Pakinggan natin to. Umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press call a few weeks ago. So bawat interview nalalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa... Anong ibig sabihin nun? So bawat interview nalalabas sila, makaka-expect sila ng kaso. Kaya nga sabi ko nga, yung mga Marines na yan, meron silang inilalahad. Sa mga inilalahad nila, isa lang si Trillanes doon sa mga sinabi nilang mga pangalan. Hindi naman nagdidemanda yung mga sinabing pangalan. Ito lang naman iyakin na to. Nandiyadyaan si Boying Rimulya, si Boying ba kasama? Hindi, sino pa? Nandiyadyaan si Loren Ligarda. Nandiyadyaan si Chis Escudero sa listahan niya. Nandiyadyaan si Zaldico. Nandiyadyaan din yung mga iba't ibang nandiyadyaan din yung iba't ibang mga congressman. Nandiyadyaan yung Quadcom, sila Abante. Nandiyadyaan sila lahat. Yung mga congressman. Wala namang congressman na nagsasampa ng kaso. Dahil nabanggit yung mga pangalan nila. Pinatutunayan nila, dinideny nila yung akusasyon ng 18 Marines. Pero wala namang magsasampa ng kaso.
Pero si Trillanes, nabanggit niya yung pangalan niya, hindi naman kasalanan ng Banateros, nagsasampa siya ng kaso. Okay man lang na magsampa siya ng kaso dyan sa mga Marines. Maganda nga yan para mapatunayan ng mga Marines kung talaga bang siya ay nakatanggap o hindi. Hindi ba? Pagdating dyan ngayon, magkakalabasan. Sabi mo, nakatanggap ako, katarantaduhan yan. Eto may picture. Eto address na to, di ba sa'yo yan? Naghatid kami dyan Alam nga na sino hinatiran namin dyan? Bahay mo yan, katulong mo? Sino hinatiran namin dyan? Kapatid mo? Magkakaproblema siya ngayon. Pero ang sinasabi niya rito, bawat mag-i-interview sa mga ito, kakasuhan ko. So, ang gusto niyang mangyari, wala ng mga media outlet na mag-interview dito sa 18 mga sundalo na ito. Bakit? Kasi nga, pag in-interview mo to, automatic may kaso ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, saan nanggagaling yung ginagastos nitong tulonggis na ito sa pagkakaso sa mga kinakasuhan niya? Mayat maya may kaso. Tangina, baka magulat ka, lahat na lang ng korte, puro kaso mo na lang yung dinidinig. Ang daming mga importanteng kaso sa Pilipinas, pucha, dadagdag ka pa. Hindi ba? Yun yung gusto niyang sabihin dito na lahat ng mga magsasampa ng kaso, yayariin ko. Demanda ko lahat. O ibig sabihin, pinipigilan niya na magsalita yung 18 Marines. Pinipigilan niya na gumamit ng platform, media man o social media itong 18 Marines. Bakit? Para hindi na marinig ng taong bayan paulit-ulit yung pangalan niya. Kasi paulit-ulit yung pangalan niya hindi na nga lang dito sa mainstream media. Sabi ko nga sa inyo, isang mainstream media sa ibang bansa, yung nag-interview kay Levy Baligod, nabanggit din yung pangalan niya. Ba't hindi mo idemanda yung mainstream media na yun sa abroad? Nabanggit din yung pangalan mo. Namimili ka. Akala mo naman, akala mo mapapaos ang Banateros dahil sa demanda mo? Nek-nek mo. Sinong ulol? Sinong gago na prosecutor ang maniniwala sa iyo? Nag-interview kami, yung mga kasamahan ko, sa kapasidad na bilang isang may show sa isang network na may prangkisa naman. May prangkisa ang SMNI, di ba? Hindi pa naman nawawala yung prangkisa nila dahil kailangan ng Congress and Senate hindi pa naman nawawala. Paano yan? So technically, nag-ooperate pa din itong media outlet na ito, itong SMNI, at kami bilang mga news anchor, meron kaming kapasidad para mamili ng mga tao na i-interviewin namin according sa liking ng mga nanonood sa amin. Na-interview namin tong 18 Marines dahil hindi naman sila pinakikinggan ng Senado, di naman sila pinakikinggan ng Kongreso. Binababoy man lang sila sa mainstream media, kaya bibigyan namin sila ng pagkakataon para masabi nila kung ano yung kanilang mga nilalaman ng kalooban nila. Freedom of expression, baga, akusahan nila yung mga alam nila na diniliberan nila. Now, ikaw, Trillanes, kung gusto mo, interviewin ka namin. Message ka lang. Boss Dada, yung isang staff mo, yan, yung mga nakatayo dyan sa likod mo, kung sino man yan. Kontakin na ako, Boss Dada, gusto ko rin magpa-interview. I'll be more than willing to interview you and ask you critical questions and answer them. 'Di ba? Kung ganun ang dapat na na gawin mo. Pero yung nag-interview, pati yun kakasuhan mo. Ikaw lang yung tangang gumawa niyan. Sa kanila. Yun po. Yun nga, nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-malitang pera. Ang sakit. Hindi ka ba tumanggap ng mali-malitang pera? By the way, hindi ibig sabihin nagsampa ng kaso ito, na siya, wala na siyang hindi na siya guilty Oo, actually ang pagsasampa ng kaso pagpigil mo doon sa mga nagsasalita na magsalita against you. So may kinatatakutan ka ba na lumabas na mas malala pa kaya pinipigilan mo na magsalita? Di ba ka? Di ba isa kang rebelde? Ibig sabihin, di ba, ikay magdalo. Di ba ang magdalo, ang history niyan, ayaw nyo sa korupsyon. Tumalikod kayo sa gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo dahil kurakot siya. Inilabas nyo yung inyong mga saloobin, wala naman kayong mga ebidensya. Nang agaw kayo ng isang lugar, nagkudita kayo o kayo doon, nag-hostage kayo doon ng mga kutsara tinidor. Hindi ba anong sinasabi nyo nun? Nagpapahayag lang kayo, pinapahayag nyo lang yung inyong pagkadismaya. Bakit hinaharas kayo? Ganon din ang ginagawa mo. Yung mga nagpapahayag
O nagkataon lang, ikaw ngayon yung pinapahayagan. Yung mga nagpapahayag lang ng kanilang pagkadismaya, hindi lang naman ikaw yung nag-iisang nakatanggap ng pera di umano. Nakatanggap din naman yung iba. Hindi naman nagdidemanda yung iba, ikaw lang naman nagdidemanda. Ikaw, Department of Agriculture Secretary, sino pa ba yung mga nagdemanda? Oh, ikaw pala. Si Dilima. Oh, ikaw, Dilima, si Department of Agriculture Secretary. Kayo pa lang naman yung nagdidemanda. Yung iba naman mga sinangkot, wala naman. Tito Soto, sinangkot din. Hindi naman siya nagdemanda. Pero ikaw, demanda ka ng demanda. Ano yan? Bading yarn. So, gusto niya patahimikin yung mga 18 Marines, lalong-lalo na, chilling effect ang magiging magiging epekto nito sa lahat ng mga social media influencers na gusto ring makausap yung mga yan, media, mainstream media na gusto ring makausap yung mga yan. Sasampahan daw kayo ng kaso ni Trillanes. Payag kayo? Halimbawa, ikaw, GMA7, yan, si Jessica Soho, in-interview, lumabas din pangalan mo dun sa, ni Jessica Soho. Di mo demanda si Jessica Soho. Takot ka kay Jessica Soho? Kung lahat ng minention nila about me, doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito Sir, camera please, sir. doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon, ito ang importante. Within the next few weeks, mabubuo na yung picture. Kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan din. Naalokan ng Yan na. Tinan mo siya, gawa siya ng istorya. Malapit na daw matapos yung istorya niya. Mahilig siyang gumawa ng istorya. Meron din ginawang istorya itong 18 Marines. Hindi natin malaman kung totoo to o hindi. No, para yung mga natin, yung mga agam-agam natin, totoo ba ito o hindi, malaman na natin, di ba? Ngayon, sabi niya, meron na daw siyang lang binubuong istorya at malapit na itong matapos. Direktor ka ba? Bumuo ka na naman ng istorya. Meron daw mga kasamahan na nabayaran, ganito, ganyan. Di labas mo rin. Para magkaalaman, maglaban kayo ng propaganda. Hindi yung demanda ka ng demanda. Pag ikaw, ang galing mo mag-akusa, galing mo gumawa ng istorya, tapos kapag ginawang ka ng istorya, iyaking ka. Ikaw yung chismosong kapitbahay na kapag ikaw yung chinismis, puta, pinapakulam mo yung kapitbahay na ng chismis sa'yo, yung numero 1 kang chismoso. Anong tawag sa'yo sa Congress? Di ba ang tawag sa'yo sa Congress, ikaw ang pinaka-chismosong politiko? Bakit yung nagsabi nun sa Congress, hindi mo i-demanda, ha? pera para lumabas. So, within the next few weeks, mabubuo na yung kwento na ito. Mabubuo na yung kwento. Mabubuo na yung kwentong ginawa niya. Ganyan si Trillanes, hindi naman barbero pero mahilig sa kwentong barbero. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Bumibigay na? Parang ikaw bumigay ka na? Malapit nang bumigay ito. Malapit ka nang bumigay, Trillanes. Konting panahon na lang. 2028 na si Inday Sara na presidente. Butang ina, galingan mo. Sir, ilan po yung mga sinasabi nyo naalukan din na mga kasama nila? At least 5. Yung, no. Mga dati nila mga kasamahan. So, inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang dito. Sir, nasa active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retirado na ito? Meron nasa active, merong mga retired din. Sir, tatayo po sila against this people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito mismo sa 18 na to, Doon pa lang sinungaling na meron daw active. Dati nilang kasamahan na inalok din na active. Umami naman yung 18 Marines. Lahat sila ex. Wala sila sa serbisyo dahil mga awol sila. Tapos, meron daw kausap to na aktibo pa ngayon. Paano magtatrabaho kay Zaldico yan kung aktibo? Ibawal yun. Bawal yun na mag-security ka sa isang pribado o sa isang congressman o halimbawa katulad ng mga sundalo na yan. Walang aktibo sa kanila. Lahat yan mga retired. Hindi pwedeng aktibo. Dyan ba sa 18 na yan may aktibo pa? Wala na.
Kaya nga sila kumuha ng trabaho kay Zaldico kasi wala nga silang mga trabaho eh. Tapos sasabihin mo, meron kang kausap na aktibo ngayon. Hindi pwede magtrabaho ng isang aktibong sundalo, lalong-lalo na Marines, may ginagampanan niya na tungkulin sa kanilang organisasyon. Magtatrabaho siya. Ang taga-deliver ng pera ni Zaldico. Kayo nagsabi, si Zaldico ang salarin, si Zaldico ang ang magnanakaw, si Zaldico ang ulo ng sindikato. Itong mga tao ni Zaldico nagsasalita na, totoo, si Zaldico talaga. Ang sindikato, si Zaldico talaga may kasalanan. Nagsasalita na si Zaldico, tapos ganito naman, pinipigilan nyo. Yung mga tao ni Zaldico, ano ba talaga? Gusto nyo, itong mga 18 Marines na to, kung binanggit nito, si Pulong Duterte nakatanggap din ng maleta, kung binanggit nila yan, ako, maniwala ka, putya, baka kaibigan ni Trillanes lahat yan. Baka pinaglalaban ni Trillanes lahat yan ngayon. May mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Hindi ko na lang muna sasabihin kung Paano yung mga bumigay na sinasabi mo, lumapit po ba sila sa inyo? O kayo ang lumapit? Kung kayo lumapit sa mga yan, ibig sabihin, may hindi kayo magandang ginawa. Bakit kayo lalapit sa kanila? Maniniwala ako kung inilapitan kanila kasi itong mga sundalo na ito, yan, sila ang lumapit eh. Si Gutesa, siya ang lumapit. Pero kung ikaw, naghanap ka ng makakausap mo, putya, baka yung ipinapahid mo na binayaran yung mga yan, baka kayo gumawa. Baka, di ko sinabing ginawa nyo. So tinanong siya, sir, paano yan? Hinanap nyo ba sila o lumapit sila sa inyo? Secret. Pag-uusapan pa namin. Kasi hindi pa nga tapos yung istorya niya eh. Pag sinabi niya na, sila lumapit sa akin, wow. Bakit sa'yo? Kung ano yung source ko, basta't mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Siran-sira ka na, Trillanes. Siran-sira ka kasi naniniwala yung mga tao na nakatanggap ka ng maleta dahil ultimong tinan mo ang naglaglag sa'yo dito, dapat nga ang dinidemanda mo rito si Boying Rimulya, siya naglaglag sa'yo Dinideny mo, kamo walang nangyaring ganun, wala kang kinontak ng mga taga-ICC, wala kang inaccommodate ng mga taga-ICC, tapos umamin si Boying Rimulya mismo. Sabi ni Boying Rimulya, pumunta ka sa bahay niya kasama mo yung mga taga-ICC na yun. So ibig sabihin, sinungaling ka. So ibig sabihin, totoo na cooperate ka sa ICC. Kasi sabi mo nung una hindi, tapos biglang bumuwelta ka nung binisto ka ni Rimulya. Sinungaling ka, Trillanes. Yung mga 18 Marines, ano namang pagsisinungaling ang nahuli nyo sa kanila? Wala pa naman, di pa naman sila iniimbestigahan talaga ng mga dapat na ahensya ng gobyerno, lalo na ng Senado. O sana, patawag sila sa Senado para pumunta ka ron at ikaw mismo ang magtanong sa kanila ng diretsyo. Pero hindi dinidemanda mo dito. Para manahimik sila. Lahat na mag-i-interview dyan, didemanda ko. Lahat ng mga lalabasan nila. Pipigilan natin sila magsalita. Si Rimulya, idemanda mo. Si Rimulya nagbisto sa'yo na totoo na nakipag-usap ka. Dininay mo, totoo pala. So paano kami maniniwala sa'yo? Hindi ka nakatanggap ng maleta. Ang linaw ng mga sinabi nitong mga Marines na ito. Kami ang nag-a-assist doon sa mga taga-ICC. Nagbigay kami ng pera, di umano. Kay Trillanes. At naghatid pa kami sa bahay niya. Ganito yung amount, ganito yung ganito karami. Hindi ba? So kanino maniniwala yung taong bayan kung si Rimulya na ombudsman natin mismo nagsabi na totoo nakipag-cooperate ka sa ICC? Kaya aligagang kaya problemado ka ngayon, boss. Dahil sa ikaw may kasalanan yan Ginawa mo yan tapos ngayon magagalit ka. Tayo ngayon mga bossing sa walang katapusang anti-Claire. Wala daw krisis sa Pilipinas, pero ang amo niya gumawa at planong gumawa ng crisis management team. Alam mo, sobrang sakit na talaga ng ulo ko dito kay Auntie Claire. Hindi ko alam kung ano nakita ni Bongbong Marcos dito. Hindi ko alam kung tinitigasan ba siya rito. Libog na libog ba siya rito. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang
nakikita niya dito kay Claire Castro na something na bakit ito pa rin ang kanyang press secretary. Nilalaglag siya nito eh. Wala, bubo to, sabi ko nga sa inyo eh. Ano ang hindi niya naiintindihan sa krisis na kinakaharap ng bayang Pilipinas ngayon? Doble na yung itinaas na presyo ng diesel. Doble. Wala daw krisis. Wala daw krisis sa langis. Paano walang krisis sa langis nang tumaas yung presyo? Ano to, naglulukuhan tayo? Ha? Naglulukuhan tayo, walang krisis pero tumaas. Katarantaduhang malala eh, no? Dito mo talaga malalaman na ito talaga ang rason kung bakit si Bongbong Marcos pabulusok ng pabulusok. Kung bakit pangit ang tingin ng mga tao kay Bongbong dahil dito sa tao na to eh. Dahil dito sa babae na to, malakas talaga ang ka-abnormalan nito eh. Walang hanggan, walang dulo, kumbaga, kumbaga nung nagpaulan ang Panginoon ng kabobohan, katarantaduhan at kasinungalingan sa mundo, buhay na buhay, gising na gising si Claire Castro at si Bongbong. Pareho sila sinungaling. Kinokontradict nila yung isa at isa. Diyos mio, pakinggan natin ito, balitan to. Crisis Management Committee dahil sa epekto na nagpapatuloy na gera sa Middle East. Nanindigan naman ng palasyo na wala tayong krisis sa supply ng langis. Yan po. Di ba, nagbuo si Bongbong ng Crisis Management Committee, tapos sabi ng tagapagsalita at tagapagsinungaling ng Malacanang, wala daw tayong krisis. Ano ba talaga? Tangin ng buhay ito, sakit sa ulo. Ang Express Report ni Maricel Haligi. Kahit walang patid ang paglobo ng presyo ng petrolyo, iginiit ng Malacanang, walang krisis sa langis ang Pilipinas. Walang krisis, tumaas, doble. Paano kaya nila talaga ipapaliwanag to? Wala ba namang media na nagtanong sa kanya, ma'am, walang krisis pero bakit tumaas yung presyo? Kung walang krisis, ibig sabihin walang krisis, walang kakulangan, walang pagkukulang, umaapaw ang ating mga sisidlan. Wala ba nagtanong sa inyo niyan? Ilan itong mga mainstream media na to? Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi oil crisis ang nararanasan ng bansa dahil hindi naman tayo kinakapo sa supply. Hindi kinakapo sa supply, tumaas nga, putang ina ka. Inutil ka, talagang hayop ka. Kaya nga tayo nagmahal ng presyo dahil kulang ang supply. Putang ina niya. Alam mo ba yung law of supply and demand? Tumataas ang presyo ng isang bagay kapag walang supply, kapag konti ang produksyon. Kapag hindi panahon ng mangga, bumili ka ng mangga, mahal ang presyo ng mangga kasi konti ang mangga. Pag panahon ng mangga, maraming mangga, tangina ang kilo ng mangga 20. Pero kapag walang hindi panahon ng mangga, panahon ng saging, pag bumili ka ng mangga, 100 ang kilo, 150, ganun. Law of supply and demand yun. Tumataas ang presyo kapag may mababang supply. Bumababa ang presyo kapag may sobra-sobrang supply. Putang ina niyan. Anong klaseng mga utak, mga nasa gobyerno, mga bobo, mga inutil, mga walang silbi talaga itong mga buwaka ng ina nito. Tumaas ang presyo pero walang kakulangan. Tumaas ang presyo pero walang krisis. Putang ina nyo. Mga gago talaga kayo. Ang tawag daw doon, price disruption. Sabi po kasi ni Secretary Sharon, may dalawang klase po ng krisis. Sa supply at sa presyo. So ngayon po, kung pag-uusapan po natin ang supply, ay wala po tayong sasabing krisis pagdating sa supply. Gago, di sana hindi tumaas yung presyo kung walang krisis sa supply. Anong price disruption? Tarantado magkakaroon ng price disruption kapag merong kulang ng supply. Putangin na mo, inutil. Putangin na kas. Ewan ko talaga kung saan mo kinuha yung utak mo. Ibalik mo na yan. Kung saan mo mahinirap yan, Diyos ko po, hindi ko talaga maintindihan kung anong gagawin natin dito kay Claire. Maybe meron pong price disruption. Maybe? Putangin na yan. Hindi ka sigurado, maybe. Price disruption. Disrupted yung... Tangina niya. Tanong nga natin. Oo. Mamaya na. Tangina. Baka kahit to si ChatGPT mabobo dito sa mga sinasabi ni Claire Castro. Difference kayo na mag-research nga. Ano ang difference ng price disruption at saka ng oil? Putangin na, nalilito na rin ako sa iyo. Claire, visit ka. Dahil nga po sa nangyayaring oil crisis sa Middle East.
Oh, may oil crisis sa Middle East. Putang ina, sa Middle East may oil crisis, dito wala. Lagay nyo dyan, price disruption versus oil crisis. Ay, nako, Diyos ko po. Ang Middle East, sila ang gumagawa ng langis. Sa kanila halos galing at least mga 70% ng langis sa buong mundo. Merong krisis sa kanila, gawa ng binobomba yung mga nila ng langis, mga pabrika nila ng langis. Tapos hindi pa makalabas, hindi pa makadaan diyan sa Strait of Hormuz. Lahat diyan dumadaan. So papaanong wala tayong krisis dito tapos sila doon may krisis? Ano tayo? Neverland. Taga dito ba si Peter Pan? Dito ba Disneyland? Walang kaproblema rito sa bayang Pilipinas? Ang ina nito ni Claire Castro na to. Abnormal talaga. Ito'y kahit mismong sa bibig ni Pangulong Marcos nang galing ang salitang krisis. We had to accelerate all of this because of the oil crisis that is happening. Itong problema is that Imagine, ganyang kagago si Claire Castro. Sinabi na nung amo niya. Tapos binabago niya pag siya nagsasalita. Putang ina to, inutil talaga eh. Hindi mo nga alam kung ano trabaho mo, tapos panay ang ayaw mo magdebate kay Inday Sara, ibobo ka. Ayan galing na kay Bongbong sabi niya may oil crisis. Tapos sasabihin mo walang oil crisis, sasabihin mo merong price disruption. Putang ina nyo, sinong totoo sa inyong dalawa? Pares kayong tanga. Sino paniniwalaan namin? Ikaw? Na amuyong? O itong presidente na binoto ng 31 million? Daw. Sino paniniwalaan namin? Ito o ikaw? Na Bongbong, ganyan ka ba talaga kabobo? Para hindi mo makita na sobrang tanga nitong Yusek mo na si Claire Castro? Inutil. Ganyan ka-inutil yan. Hindi niya alam na bobo si Claire. Paano? Magkaparehas sila ng utak. Parehas silang tanga. because of the war in the Middle East. Sabi ni Yusek Castro, krisis sa Middle East ang tinutukoy ng Pangulo rito at hindi oil crisis sa Pilipinas. Pero kahit pa iginigiit ng palasyo na walang krisis, bumubuo na rin sila ng Crisis Management Committee. Tangin na yan. Walang krisis pero bumubuo ng komite para labanan ng krisis. Tanginang gobyerno to, wala talagang silbi, no? Ganyan sila kabobo. Wala. Sabi ko nga sa inyo, wala talagang tayo pag-asa. Itong susunod na mga na 2 taon, 2027, 2028, tangina, wala nang pag-asa. Walang 2 taon pa eh. Kasi sa Mayo, mapapalitan. Sa Mayo, 2 years, pagdating ng Mayo, mapapalitan na yung presidente ng Pilipinas. So 2 years, sa 2 years, sa tingin niyo may magagawa pa? Ganito kabopol tong mga to, ganito ka-inutil at ganito kawalang utak itong mga ito. Nagbubuo sila ng isang bagay na lalaban sa krisis nang wala namang krisis. Di ba? Di ba nagulat ka rin? Ang inang yan. Sabi ko wala na talagang pag-asa tong mga ito, mga bopol to. Tapos si Inday wala nagawa. Si Inday ang walang direksyon, si Inday ang walang plano sa Pilipinas. Kayo-kayo na nga, magkakausap, tatatlo na lang kayo, di pa kayo nagkakaintindihan? Kapag ka po binigyan natin ng sinabi po nating crisis committee, ito po ay tututok. Lalo-lalo na kung ano ba ang pangangailangan ng ating mga kababayan, paano. Pag bumuo ka ng crisis committee, tututok saan? Di sa krisis, tanga. Anong tututok sa tanginan to kung ano-anong pinagsasabi na bago mo yung ibig sabihin ng mga bagay-bagay, ganyan ka kabobo eh. Simple-simple, crisis committee. Crisis saan? Ano ba saan nyo ba binuo yung crisis committee na yan? Di ba binuo nyo yung crisis committee na yan dahil nga sa nangyayaring gera sa Middle East? Ibig sabihin, kung may gera dun sa Middle East, bumuo kayo, hindi dahil sa gera sa Middle East, kundi dahil dun sa, doon sa pakinabang natin dyan sa Middle East. Ano ba pakinabang natin dyan bukod sa trabaho ng mga OFW? Langis. Inutil. So para yun doon, either crisis management team para sa mga repatriation ng mga OFW natin or crisis management team para sa pagtaas ng presyo ng langis. Kakulangan sa langis. Gunggong. Hindi mapuputol ang supply ng ating mga pangangailangan sa oil, sa fuel at sa mga Gumawa ka ng crisis management team para hindi maputol ang ating pag-supply sa pangangailangan sa langis. Di putang ina ka, di crisis management team para sa langis yan. Ang langisan mo nga yung utak mo, Claire. Uminom ka ng singer, yung nilalagay sa ventilador, putang ina yan, ipaligo mo sa bumbunan mo, baka sakaling lumuwag yung mga tornilyo mo. Masyado na masikip yan. pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan.
Kanina, personal na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 340 Filipino workers mula sa Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain at Qatar na nakabalik na sa Pilipinas kaninang umaga sa kayang ika-4 na chartered flight na gamit sa repatriation. Kabilang dito si Alicia na sinalubong ng yakap ng kanyang pamilya mula Pampanga. Nung nandun po ako sa Qatar, yun nga po, nung may nagaganap na pagsabog po doon, may times po na nawawalan na pong pag-asa, baka hindi na po kami makauwi. Si Merlin naman, tila nabunutan ng tinik nang makaalis sa Kuwait. Kung hindi po ako makatulog po talaga dahil po pag matulog po, Ayun na. Meron tayong meron tayong balita tungkol dyan. Pucha, si Bongbong, di nila pinansin dyan. Oo, nakakahiya si Bongbong dyan. May papakita ko sa inyong may papakita ko sa inyong video tungkol dyan. Ito, Ito. Pasok. Ito kasi ito si Inday Sara. Ganito, pag si Inday Sara na sinisiraan nila, ganito kung papaano tangkilikin ng mga tao pag nakikita siya. Pasok. Hi, Ma'am! Idol ka na mo, Vice! Hi, Ma'am! Idol ka na mo, Hi! Oh, Ma'am! Hi, Ma'am! Ay, gwapa kayo ka, Ma'am, do! Vice, Ma'am! Gikilig kayo, Ma'am! Gikilig! Tignan ninyo. Si Bongbong, sinalubong daw kanina. Ito. Uy, kamayan nyo naman. Ayan, putang ina, inaabot nyo yung kamay niya. Hindi siya kinakamay ng mga tao. Ito yung kinakatakot ni Bongbong. Ito ang kinakatakot ni Bongbong kung bakit ayaw niyang harapin yung mga OFW na yan. Ayan, yung kinakatakot niya. Yung putya, deadmahin siya. Kasi talagang walang amor sa kanya yung mga OFW. O kung napauwi yung mga OFW na yan dahil sa gobyerno, dapat lang naman gawin ng gobyerno yan. Utang na loob ba namin sa inyo yan? Hindi, trabaho nyo yan eh. Diba? Trabaho nyo yan eh. O ngayon pumunta siya doon. Puta, hindi siya pinapansin ng mga tao. Nakita nyo, dinadaan-daanan siya. Hindi man inaabot yung kamay niya. Baka kung saan niya pakinamot yan eh. Dirin-diri yung tao sa kanya. Kaya dirin-diri tao sa'yo. Alam mo kung bakit, Bongbong? Si Claire Castro ang spokesperson mo eh. Alisin mo si Claire Castro dyan. Tingnan ko lang. Baka sakali tumaas ng 1% yung pagkakalibing ng karir mo. Walang pumapansin sa kanya, no? Dinadaan-daanan siya. Kung si Inday Sara yan, kung si Inday Sara yan, dinamba na nila yan. Di ba kahit saan magpunta si Inday Sara, mula Apari hanggang Hulo, pinagkakaguluhan. Pumunta nga yan dyan sa Pangasinan. Baluarte na yan ni Bongbong dahil solid north yan eh. Pero pinagkaguluhan pa rin siya. Ito si Bongbong, mantakin mo may utang na or dahil na sa gobyerno niya kaya nakauwi itong mga tao na to, hindi pa siya ina-acknowledge. Siya pinapansin, dinadandaanan na siya. Ano ba naman yung apiran nyo? I-peace bump nyo man lang. Na parang may multo kayong nakita, hindi nyo man nililingon. Grabe naman kayo. Ano ba naman yung magpasalamat kayo? Sir, salamat po, makakauwi na kami. Salamat po sa inyong sa inyong inisyatibo. Nakita niyo yung mga OFW? Wala. Binigyan pa nila ng sombrero bagong Pilipinas. Gumastos pa kayo. Putangina, pinambigay niyo sana sombrero, binigay niyo na lang na kapital. Walang hiya, hanggang dyan ba naman? Ayan, nagsawa na lang siya, Parang wala lang, Wala, Mantakin mo, nakatayo na sa gilid mo, hindi mo man lingunin. Yan yung sinasabi natin. Yan ang ginawa ninyo sa bayang Pilipinas. Yan ang reason kung bakit itong yan ang reason kung bakit itong si Bongbong Marcos ayaw magpunta dyan. Alam niya na bigigil sa kanya lahat ng mga OFW eh. Wow, sige. Ano na? Eto, dito naman tayo sa kaso ni Inday Sara, Sawan-sawa na ako sa pagmumukha ni Claire Castro, bobo yan eh. Dito naman tayo sa kaso ni Inday Sara. Sige nga, anong masasabi niyo dito? Hindi raw pwedeng ipaubaya ni VP Sara sa kanyang mga abogado ang pagsagot sa impeachment complaint sa Kamara. Ayon sa House Justice Committee, ang bise mismo ang dapat sumagot sa mga reklamo. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes. Alam mo, hindi naman sa takot si Inday Sara humarap sa inyo Pero alam niya na pag humarap siya dyan, magagamit nyo lang yun against her eh. Wag na, Inday. Wag ka nang humarap dyan. Wag na. Okay, hindi. Pwede rin. Pwede kang humarap dyan. Harap ka, Tapos sabihin mo. Ano mga tanong nyo?
Abogado man si Inday. Hindi naman niya kailangan ng abogado. Magaling na abogado. Yung pumasa nga yan doon sa exam na pwede siyang maging huwes. Ganyan kahusay yan. Tsaka humarap na si Inday Sara dyan sa mga kupal na yan. O yung Quadcom na yan. O yung good government na yan ni Chua. Humarap na siya dyan. Wala nga silang nagawa dyan. Mukha nga silang tae dyan. Humarap na rin si Inday Sara. Doon, mag-isa lang siya doon sa harap ng mga ano ba to? Yung budget committee. Wala rin nagawa sa kanya. Mag-isa lang siya. Pinagtutulungan siya ng Makabayan Black. Ano ba si Inday Sara? Kung ako, harap ako dyan, Inday. Harap ako dyan. Tapos tatanungin niyo ako, ano masasabi mo sa ganito? Hindi ko yan ginawa. Ano masasabi mo sa ganito? Hindi ko yan ginawa. Anong sinasabi mo sa ganito? Hindi totoo yan. Ano ngayon? Meron ka bang ebidensya? Meron. Asan? Papakita ko sa korte. Papakita ko sa Senado kapag pagka napunta na doon. Sila naman ang dapat na sila naman ang korte, hindi naman kayo korte. Nag-iimbestiga lang naman kayo eh. Ano ba dapat isagot ni Inday Sara? Hindi ko ginawa yan. Nagnakaw ka ba? Hindi. Anong ebidensya mo? Marami. Asan? Ba't ko papakita sa inyo? Kayo magpakita ng ebidensya nyo. Di ba? Koko kay Inday. Harapin mo yan. Harapin mo. Tapos sabihin mo, pahiyain mo sila dyan. Papakontempt ka nila. Ba't ka nila ipapakontempt? Ano lang naman. Yung hearing naman na yan, pagbobotohan din naman yan. Di ba? Pagbobotohan din naman yan ng one-third ba? Pagbobotohan din naman yan ng mga congressman. Ba't kailangan ka pa sumagot dyan? Balawhurain mo na lang yung pagsagot dyan. Harap ka dyan. Anong tanong nyo? Ano masasabi mo tungkol kay Mary Grace Piatos na to? Sinagot ko na yan nun eh. Sinagot ko na yan nun. Balikan nyo na lang yung dati kong sagot. Tinanong na yan sa akin nun. Balikan nyo na lang. Ano masasabi mo dito sa COA ganito? Kunin nyo sa COA yung dokumento. Dito naman sa sa nakaw na yaman mo. Ano masasabi mo rito? Ano yung sinasabi niyong nakaw na yaman? Asan? Sasagutin ko anong property yung ninakaw. Bilis. Di ba? Pag wala silang may pakita, wala kayong may pakita ebidensya, uwi na ako. Ipasa nyo na yan para doon na kami sa Senado sasagot. Di ba? Yun yung sinasabi. Sumagot ka doon sa tamang forum. Ano ba yung tamang forum? Impeachment court. Ano ba impeachment court? Senado. Di ibig sabihin walang kwenta tong hearing na ginaganap niya sa Congress. Yung hearing na ginaganap sa Congress, ano na lang yan? Pagsunod na lang yan sa sa proseso dahil nasita sila ng Supreme Court sa hindi nila pagsunod sa proseso eh. Kumbaga hindi sila ma-technical. Sige na, i-ano nyo na yun doon. Dalhin nyo na sa impeachment court. Doon tayo magtapat. Doon tayo maglabasan ng ebidensya. Hindi man tatakot si Inday Sara sa inyo. Sino ba kayo? Kita nyo nga si Inday, ang ganda-ganda pa rin. Kayong papangit nyo na. Si Luis Tro nga, kakasingil ni Inday Sara sa utang niya eh. Tangina, ayaw na magsuot na mahal na relos eh. Hindi ka ba naman maiiya? Mahal-mahal na relos mo, puro ka diamante. Tapos tangina, laki-laki pala ng utang mo, di ka nagbabayad. Wala ang bother si Inday. Panisto kay Inday. Pero, kayo, ano ba sa tingin nyo? Dapat umatin si Inday o hindi? Ilagay nyo nga dyan sa comment section. Kasi para sa akin, kaya-kaya naman ni Inday to. Pero kung hindi rin siya atin, okay lang din. Mantakin mo. Hindi pwede magsalita yung mga abogado niya. Siya lang. So, ibig sabihin, target lang talaga siya. Hindi dahil takot si Inday Sara, pero tangina, makakapuntos pa sila sa iyo eh. Hindi na nga sila makapuntos sa iyo, tapos magkakaroon pa sila ng pagkakataon na makapuntos sa iyo. So, ilagay nyo dyan sa comment section. Atin o hindi. Para sa akin, either way, okay lang. Abante. Uusad na sa hearing proper ng House Justice Committee ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos may deklarang sufficient in grounds ang dalawang reklamo. Noong Huwebes na ipadala na sa pangalawang Pangulo ang imbitasyon para sa pagdinig sa Miyerkules, March 25, at umaasa ang komite na dadalo ang bise. Paliwanag ni House Justice Committee Chair Jervil Luistro, base sa rules, walang kapangyarihan ang kanyang mga abogado na magpresenta ng mga ebidensya dahil tanging ang respondent lang daw ang pinapayagan. Wag na. Wala palang kwenta yung rules nyo eh. Rules nyo pa lang, wala nang kasilbi-silbi eh. Ba't pa ako pupunta dyan? Nick nyo. Sa preliminary investigation in ordinary criminal cases, we do not encourage the participation of the... If ever they are allowed, it should be limited to assisting their clients. Tanong ko nga, paano ba natin gagawin yung assistance if the client is not present? Sa mensahe sa Billionaire News Channel ni Atty. Michael Poa, isa sa mga abogado ng VP sa impeachment proceedings, sinabi niyang hindi pa nila napag-uusapan kung dadalo siya sa hearing. Inaasang tatalakayin rin sa Miyerkules ang tila conflict of interest ni Poa at isa pang abogado ng bise na si Atty. Reynold Bunsaya. Pareho kasing nagsilbi bilang spokesperson ni VP Sara ang dalawang abogado sa DepEd at sa OVP na kapwa saklaw ng reklamo laban kay Duterte. Kasunod ng hearing proper, boboto na ang mga miyembro ng Justice Committee kung may probable cause ba ang mga reklamo bago ito ipasa sa plenaryo.
Tiwala raw si Luistro na hindi magbabago ang boto ng mga pabor sa impeachment sa komite. It's hard to conceive naman na bumoto ka in favor of the impeachment complaint sa Justice Committee, pagdating sa plenary, bigla ka nag-no. That's hard to conceive. Kung titingnan na naging botohan ng sufficiency in substance ng mga reklamo, nakakuha ito ng 54 na botong pabor at isa lang ang hindi. Samantala, 106 votes ang kinakailangan para tuluyang ma-impeach si Vice President Sara Duterte dito sa Kamara. Para sa agenda. Ayan ha. So meron ng 50 plus. So 50 plus na lang. Ang kanilang ini-expect, di ba? Pero meron ba tayong ini-expect dito sa Kamara na ito? Wala. Tingnan natin tong interview ni Toby Chanco patungkol diyan sa impeachment na yan. Pasok, Toby. Pagdating namin sa pag-resume sa May 4, baka pwede nang pagbotohan. Kung sina Navotas City Representative Toby Chanco ang tatanungin, dapat mapagbotohan na sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa Mayo ang issue ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan nakareses ang Kongreso pero magsasagawa pa rin ang pagdinig ang House Justice Committee sa dalawang reklamong impeachment simula March 25. Ayon kay Congressman Chanco, naghain siya ng isang resolusyon upang ipanawagan ang pagpapabilis sa proseso at mapagtuunan na ng pansin ang iba pang suliraning kinakaharap ng bansa gaya ng epekto ng Middle East crisis. I will be consistent with my previous stand na ang impeachment, kahit anong klaseng impeachment, nakakababa yan ng kumpiyansa ng mga namumuhunan. And it is not an issue we need at this time. Di ba? So mas lalong mapabilis natin, mas mabuti at mag-concentrate na tayo doon sa issue ng crisis. Tila naman isinantabi ng kongresista ang panawagan ng Malacanang sa kanya. Ang apela ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kay Navotas City Representative Chanco, iwasan ang pagpapakalat ng fake news. Si Claire Castro, hilig magsalita ng fake news. Siya naman tong nuknukan ng fake news. Visit talaga no? Fake news daw si Chanco. Paano naging fake news si Chanco? Kanang kamay yan ng amo mong abnormal. Yung amo mong ulul, natulo si Pon. Kanang kamay niya ito So lahat ng sasabihin nito patungkol sa amo mong loko-loko, aanga-anga na amo mo, maniniwala kami. Putang ina, insider to First hand experience yan. Pagka siya nagsalita, ibig sabihin, alam niya. So kapag sinabi niya na itong pinsan, binibaby nito ni BBM, maniniwala kami. Bakit? Mas close naman hamak niya si Chanco kaysa sa'yo, Claire Castro. Sino ka ba? Ito'y matapos si pahayag ng kongresista na posibleng may ilang mambabatas na nais ma-impeach si Vice President Duterte dahil hindi umano ito nagpapaareglo. May mga kasalukuyan din umanong mambabatas na natatakot marahil maging presidente si VP Sara dahil sa posibilidad na mapanagot ang mga sangkot sa flood control corruption scandal. Itong si Congressman Toby Chanco, ang daming sinasabi pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga korap. Anong ibig sabihin? Ayaw mo ba nun na panagutin yung mga korap? Akala ko ba gusto nyo makulong yung mga korap? Bakit? Sinasabi ni Toby Chanco, 1,000,000% pananagutin niya yung mga korap. Ba't nagagalit ka? Korap ka ba? Ha? Di ba dapat sumasang-ayon ka doon? Kung halimbawa, maging presidente si Inday at panagutin niya yung mga korap, di ba dapat masaya ka doon? Pero kung kurakot ka, delikado. Talagang ayaw mo kay Inday. Sabi nga ni di ba ni Mike Abe, yung opisina nyo, yung PTB, yung opisina nyo. Di ba? Napakakurakot daw ng opisina na yan. Yung ina nyo, nilaglag na nga kayo ni Mike Abe na puros kayo mga kawatan dyan Walang yan, hindi nyo nga maayos yung opisina ninyo kung ano-ano pang pinagsasasabi mo dyan. Or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para mapatunayan niya to. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay. Naputol. Hindi nyo talaga tong media na to, hindi nila pinabayaan magpaliwanag tungkol doon sa papanagutin ni Inday Sara, yung mga magnagnakaw pag naging presidente siya, 1,000,000%. Anong paliwanag dyan? Anong kinagagalit mo doon?
Tama naman yun. Kahit sinong presidente, halimbawa manalo si Sandro Marcos sa 2028 o papanagutin niya yung mga magnanakaw sa flood control project, di matutuwa tayo, di ba? Di nga lang tayo maniniwala. Eh di umano, magnanakaw din siya eh. Fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Sa hamon naman ng ilang kapwa mambabatas kay Representative Chanco na pangalanan ng mga sinasabi nitong kongresistang gustong ma-impeach si VP Duterte para hindi mapapanagot sa flood control corruption scandal, ang tugon dito. Alam nga naman na umamin sila, di ba? Why will they admit it? I think the more important thing is wag natin ilihis kailan ba talaga may makukulong na big fish. Yun ang tanong diyan di ba? Bakit walang nakukulong na big fish? At syempre, yung mga big fish na yon, gusto ba nila maging presidente si Sara o hindi? That is very simple. Rosa Licos. Di ba? Pero Toby Chanco, ikaw rin kasi, magkano ka na kasi, pangalanan mo na, ilaglag mo na yung mga kasamahan mo. Ilaglag mo na yung mga kasamahan mo para naman merong magandang mangyari. Meron pang away, may kaaway. Lahat na lang kaaway nito ni Claire Castro, pati si Amy Marcos, kaaway niya na naman ngayon. Usually, yung presidente natin, nagtatalaga siya ng mga sekretary, di ba? So pag nagtalaga ka ng sekretary, dapat dadaan yan sa commission on appointments. Syempre yung commission on appointments ngayon, medyo na sila medyo mahigpit na sila kasi simbunuan, magnanakaw. Di ba? So yung mga sekretary na itatalaga ni Bongbong, gigisahin nila yan. Gigisahin nila yan. Ang problema, may mga umaalis na mga sekretary sa mga ahensya ng gobyerno. Tapos ang nangyayari, hindi pinapalitan ni Bongbong Marcos ng sekretary. Ang pinapalit niya puros mga acting secretary. Acting secretary. Yung acting secretary, hindi yan dumadaan sa commission on appointments. Kung halimbawa, itong ahensya ng gobyerno na ito, acting secretary lang yun nandiyan dyan, hindi yan kailangan dumaan sa matinding scrutiny. Doon ngayon nagkakaroon ng agam-agam. Ito si Amy Marcos na baka kaya wala siyang inilalagay na secretary dyan. Kasi nga, mai-scrutinize itong secretary na to at baka mapatunayan pa na magnanakaw din to. Kaya, wag na tayong dumaan sa proseso, maglagay tayo ng undersecretary or ng undersecretary. Maglagay tayo ng interim secretary. Pansamantalang sekretary para umandar kunyari itong ahensya na to pero tuloy-tuloy pa rin yung pagnanakaw nila. Hindi na ngayon may scrutinize ng commission on appointment. Yung sekretary na yan, yung acting secretary na yan, kung ano ba siya, pasado ba siya sa standards o hindi. Di ba? Kutak. Ganyan kautak si Bongbong. Pagdating sa paglabag sa batas, putang ina, magaling yan. Pero yung pagsunod sa batas, putya, hindi niyan ginagawa. Hinahanapan nila ng butas talaga yung sistema ng Pilipinas. Tapos maniniwala ka dyan kay Claire Castro. Kung ako nga, dapat to si Claire Castro, i-promote niya na as secretary ng isang ahensya ng gobyerno para ma-scrutinize ng mga senador, mga congressman kung talaga bang matino utak nito kasi umamin na to na may topak at may sayad dito. Di ba? Yun yung isang balita. Ewan ko ba't nawala. Baka kaya nawala yan. Baka may nangyaring kabulastugan dyan. Di ba? Walang Diyo. Ano pa ba? Ito, pakinggan nga natin tong budget insertion daw ng mga kupal na mga tingog party list. Ang inang kakapal ng mukha nitong tingog party list na to, no? Mantakin mo, Speaker of the House, asawa, tapos, yung party list nila, putangin na mag-ina, anak ng tinapay, tapos, pakinggan nga natin to. Ang laki pala ng kinita, ng perang insertion nitong mga hype na to, kaya pala busog na busog Question ni Navota City Congressman Toby Chanco ang umano'y halos 6 billion pesos na halaga ng mga proyekto ng party list sa ilalim ng 2025 budget. Sa district representatives daw kasi dapat ito ibinibigay at hindi sa partido. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Sangkatutak daw ang insertion ng Tingog Party List sa BICAM ng 2025 national budget. Base sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, mahigit sa 70 projects ang Ayan ebidensya Oy, Claire Castro, ganap ka ng ebidensya. Ayan, ebidensya Napunta sa Tingog Party List. Napakaraming proyekto. Party list man yan. Wala namang constituency yan. Wala namang distrito yan. Bakit napakalaki nung napuntang pera sa kanila? Sino mag-a-approve niyan? Yung amo mo si Bongbong Tanga. Siyempre, ano niya yan? Pinsan niya yan mga anak at asawa niya yung representative dyan
Tapos, saan napuntang mga probinsya yan? Nakapangalan o proponent ng Tingog Party List sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Katumbas ito ng mahigit 5.9 billion pesos. Tingnan nyo kung di mo kagahaman tong mga to. Yung asawa, meron na siyang insertion at kumita na di umano ng bilyon-bilyon sa mali-maleta. Tapos putang na yung party list nila. Bilyon-bilyon din. Mantangin mo kulang-kulang 6 na bilyon yung insertion nila. Ang kakapal ng mukha. Lang dito ang ilang road projects sa Cebu, Batangas, Bulacan at iba pang parte ng bansa. Ayon kay Navotas City Congressman Toby Tiangco, katakataka at dapat itong ipaliwanag ng mga kinatawan ng Tingog. Dahil imbis na ang mga district congressman ang proponent, ibinigay umano ito sa grupo. Kung pagbabasihan ng... Tama naman. Halimbawa, nagpagawa ka ng basketballan sa distrito na ito, hindi ba dapat yung congressman dyan ang may-ari ng project niya? Bakit party list? Ano ba kasing marginalized sector ang nire-represent nitong Tingog? Ano ba yung Tingog? Ano bang yan? Di ba ang party list kasi dapat meron kang marginalized sector na nire-represent. Kung halimbawa, kababaihan, mga pilay, mga bingi, hindi ba? Dapat meron kang marginalized sector. Yung yung kailangan talaga, isang sektor na sobrang hirap na kailangan talaga ng tutok ng Dapat yun, kung halimbawa, ang mga katulad ng yung PPP, Puwersa ng Pilipinong Pandagat, tinan mo, lahat ng mga proyekto nila nakatutok saan? Sa mga mangingisda. Kasi yun ang marginalized sector na nire-represent nila. Di ba? Ito, Tingog. Mantakin mo paggawa ka ng basketball court? Paggawa ka ng kalsada? Utang ina niyan. Advokasya nyo ba yung magpagawa ng kalsada at saka mga basketball court? Gago, no? Transparency platform ng DPWH, hindi lahat ng mga nakalistang umano'y BICAM insertions ng grupo ay na-implement. Bagaman kasama sa 2025 GAA, hindi raw ito naibaba for procurement. 3 nakaupong representative ng Tingog sa Kamara. Kabilang dito ang asawa ni dating House Speaker Martin Romualdez na si Yeda Romualdez, anak niyang si Andrew Romualdez. Anong kakapal ng mga mukha nyo? Tangina kayo na may-ari ng Congress at si Representative Jude Asidre na kasalukuyang may girian sa pagitan ni Navotas City Congressman Toby Tiangco dahil sa aligasyon ni Tiangco na may suhulang naganap sa botohan ng impeachment case ni VP Sara noong nakaraang taon sa Kamara. Hindi pa ba tayo maniniwala? Hindi lang naman isang congressman ang nagsabi niyan. Hindi lang naman si Toby Tiangco. Siyempre, aamin ba mga hayop na yan? Marami ng mga congressman na mga umamin, kahit nga si Doc Frasco umamin na ginawa niya yun dahil naka-hostage yung budget niya . Mga ulul din to . Ayon kay Asidre, kinakailangan maglabas si Tiangco ng ebidensya. Sa mensahe ni Tiangco sa Billionaire News Channel, sinabi niyang tanging mapumirma sa impeachment lang daw na bigyan ng budget para sa infrastructure projects na ipinasok sa BICAM Di ba yan naman yung pangako nila talaga sa mga congressman kaya pumirma. Hinostage yung mga budget nila . Sinabi yan ni Libiste, sinabi nito ni Toby Tiangco, sinabi ni Irice, sinabi rin ni Marcoleta. Ang dami mga sinabi ni Ungab. Di ba ang dami mga congressman na nagsabi na totoo yan. Nantokwa kayo. Nakaraang taon, mismong si resigned Congressman Zaldi Curao ang may pakana nito na anya ay paniguradong alam ni former House Speaker Martin Romualdez. Giit ngayon ni Tiangco, dapat nang bilisan ang pagdinig sa panibagong impeachment complaints laban kay VP Sara para makapag-focus na rin ng Kamara sa isa pang mas mahalagang issue, ang oil crisis. Kasalukuyan pa naming hinihintay ang sagot ni Asidre at ng Tingog Party List kaugnay sa umano'y budget insertion para sa agenda ay... Hindi ka ba Hindi ka ba kakabahan dyan? Halatang halata naman na minanipula nila yung pera ng taong bayan . Itong mga to. Nagmamaang-maangan pa kayo, kunyari pa kayo mga matitino kayo, mga wala naman kayo mga kwenta. Walang Diyo na yan. At andyan na nagtatapos ang ating malupit na mga balitaktakan ngayon. Kung nagustuhan nyo itong vlog na ito, ano pang hinihintay nyo? Like, share, subscribe at follow na kayo sa lahat ng mga social media accounts ng Banateros. Habang hindi pa kami nakukulong dahil sa dami ng mga kaso nung kinakaharap namin, samantalahin nyo na yung mga pagmumukha namin. Pero huwag kayong magalala. Huwag kayong magalala, itong ginagawa namin, hindi na to para sa mga sarili namin. Ready na yung mga pamilya namin sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa amin dahil dito sa mga ginagawa namin. At ready na rin kami. Walang hihinto, walang titigil, walang matatakot. Dire-diretso lang tayo sa paglalabas ng lahat ng mga kabulastugan ng mga nasa pamahalaan, lalo na yung mga magnanakaw na yan. Alright, see you again next vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot.
katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.